A blessed Sabbath day, everyone. Thanks for joining us here at Revival Faith Family. This is Pastor Rex Frank. I hope and pray that everyone is doing well with the help and with the guidance of Almighty Father Yahweh. Thanks to all our brothers and sisters at the Revival Faith Family who are here right now, as well as those joining our Sabbath service through our online broadcast. Thank you so much for spending your time with us, and we pray that this message will bring blessings and inspiration in your life today. Hallelujah. Hallelujah. I would like to encourage everyone to share our message today and let us be an instrument of blessing and truth to other people. Hallelujah. So to start our message today, let's open our Bible in Proverbs chapter 19, Proverbs 19, and we are going to read verse 16. And this is going to be our opening Bible passage today. And this is a powerful and very clear passage that we are going to discuss sa araw pong ito. All right, Proverbs 19, verse 16. And it says, if you obey Yahweh's commands, you will keep your life safe. If you do not respect His teaching, you will die. Friends, join me as we humble ourselves and let us pray to Almighty Father Yahweh as we receive His word today. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, we come before you with hearts full of gratitude for bringing us in this space, on this place. On this Sabbath day, Father Yahweh, we thank you for the privilege of spending this time with you and with our fellow believers. Father Yahweh, as we gather in your presence, we humbly ask you to open our hearts. Please open our minds to receive your teachings. We ask you, Father Yahweh, that you will guide our thoughts and allow us to absorb the powerful words that you have for us today. Father Yahweh, may we feel your presence and may we be filled with your Holy Spirit. We ask that the words shared by your servant today will be blessed by you. Father Yahweh, grant us the understanding. Give us the wisdom to apply these teachings to our lives. We ask you, Father Yahweh, that you will continue to be with us, that you will guide us in all the things that we are going to do. Once again, Father Yahweh, we express all our gratitude for your boundless love and blessings. All glory, honor, and praise belong to you. In the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah, we offer this prayer. Everyone say hallelujah. Yeah. Hallelujah. Friends, our message today is entitled Walking in Yahweh's Commandments. Walking in Yahweh's Commandments. It is based, my friends, itong ating pag-uusapan, this is based from the Proverbs 19 na ating pong pinag-usapan o ating pong binasa kanina. And this Proverbs 19, my friends, this emphasizes the importance of following Yahweh's commandments. The Bible passage we just read reminds us that our spiritual life, our salvation, and our ability to receive eternal life depend on obeying Yahweh's commands. The focus of our sermon today, my friends, is to explore the significance of walking in Yahweh's commandments. We will examine the nature. We will examine the purpose of these commandments. We are going to understand the importance of keeping them, and we are going to learn how to apply yung mga kautusan ng ating Amang Yahweh sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Additionally, we will discuss the challenges we may face. And also, pag-uusapan natin yung mga pagpapala o yung mga blessings that come when we strive and when we continue to walk in Yahweh's commandments. So the first thing we need to do, my friends, is to define Yahweh's commandments. Alright? Friends, the instructions of Almighty Father Yahweh are more than just a set of rules. Tandaan po natin yan. These commandments are holy instructions, o sa Tagalog mga kapatid, ito ay mga banal na kautusan. It was given by our Almighty Father Yahweh to guide us
sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ano po ang sabi sa Romans, my friends? Romans, let's read this. Romans chapter 7, verse 12, ang sabi ganyan, so we understand that Yahweh's law and its commands are completely good. They are holy, fair, and good. Everyone say hallelujah. Ano po ang sabi mga kapatid, mga kaibigan? Ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh daw ay lubos na mabuti. Ito ay banal at ito ay makatarungan. Tama po ba? Now, let's read yung Bible passage sa Psalm 19, verse 7 to 8. At ito po yung napakagandang reminder para sa ating lahat about Yahweh's law, about Yahweh's commandments. Ganito po ang sabi. Basahin po natin. Psalm 19, verse 7 to 8. The law of Yahweh is perfect. It makes us strong again. Napakaganda. Tama po ba? We can trust what Yahweh teaches us. He helps ordinary people to be wise. Yahweh's rules are always right. If we obey them, they make us really happy. Yahweh's commands are completely good. They show us how to live in a good way. Sabihin nga natin, hallelujah! Hallelujah! Napakaganda po mga kapatid. Napakaganda at napakabuti na mga kautusan ng ating Amang Yahweh. And these commandments, my friends, are laid out clearly in the Bible. Starting with the Ten Commandments. Alam po natin yan, na mababasa po natin yan sa Exodus chapter 20. And these amazing instructions, mga kapatid, form the bedrock of moral and ethical behavior para po sa lahat ng mga anak ng ating Amang Yahweh. And let us remember, my friends, that the commandments are not just a set of do's and don'ts na ipinagagawa sa atin ng ating Ama. Because these instructions, mga kapatid, mga kaibigan, these instructions are our guide. These are the instructions intended to shape the hearts and the minds of true believers. These commandments, my friends, provide a clear framework for understanding on how to live in harmony with our Almighty Father Yahweh at ganun din po sa ibang mga tao. They are designed to guide us in our relationship with Him. At ganun din po sa relasyon natin sa ibang mga tao. Ano po ang sabi mga kapatid sa Matthew chapter 22? Napakagandang passage po ito. Matthew 22, verse 37 to 40. Basahin po natin. Yahshua replied to him, sabi ganyan, you should love Yahweh, your Elohim, completely. Love Him with all your mind. Love Him with all that you are. Love Him in all that you think. This is the greatest rule and the most important of all Yahweh's law. The second rule is also important. Sabi ganyan. Like the first one, you should love other people as much as you love yourself. All Yahweh's laws that Moses gave us come from these two rules. All the things that the prophets wrote also come from them. Hallelujah. Friends, this Bible passage highlights, itong binasa natin mga kapatid dito sa Matthew chapter 22, it highlights that Yahweh's commandments are the foundation of a life that pleases Him and guides us in treating others with love and with respect. Tama po ba? Kaya po mga kapatid, nagtataka po ako. I'm just wondering sa mga taong nagsasabi mga kapatid na wala na daw yung mga commandments ng ating Amang Yahweh. Nagtataka ako dun sa mga tao na nagsasabi na yung mga commandments daw ng ating Amang Yahweh pang Old Testament lang. Yung mga commandments ng ating Amang Yahweh ay sinasabi nila na mga panghudyo lamang. Paano nila nasasabi ito mga kapatid kung nakikita naman natin kung gaano kabuti, nakikita naman natin kung gaano kaganda at gaano kabanal ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Tama po ba? Friends, let us remember that when we obey Yahweh's instructions, Yahweh's commands, when we walk in Yahweh's commandments, we are considered His people.
Ulitin ko mga kapatid, kapag tayo po ay nag-o-obey ng mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh, we are considered His people. At mayroon pong pagpapala, mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Ganito po ang sabi mga kapatid, Jeremiah. Let's read this. Napakaganda po nito. Jeremiah chapter 7 verse 23, sabi ganyan, I also told them, obey me. Then I will be your Elohim, and you will be my people. Nakita niyo mga kapatid? Obey me, sabi ng ating Amang Yahweh, then I will be your Elohim, and you will be my people. You must live in the way that I have commanded you. If you do that, you will enjoy your lives. Can everyone say hallelujah? Napakaganda mga kapatid, di ba? Ang sabi ng ating Amang Yahweh, obey me, then I will be your Elohim. Obey me, then you will be my people. Napakaganda. Isa sa mga palatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay mga anak ng ating Amang Yahweh. Isang palatandaan, mga kapatid, na masasabi natin that we are true believers, followers ng ating Messiah Yeshua, believers ng ating Amang Yahweh, kung tayo po ay sumusunod sa mga kautusan ng ating Ama. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, na sabihin ng ibang mga tao na, ay, wala na yung mga kautusan. Hindi po pwede sabihin ng ibang mga tao na, ay, pang Old Testament lamang yan, tapos sasabihin nila ay, mananampalataya ko. Hindi, mga kapatid. Kasi ang sign, ang isa sa mga palatandaan ng tunay na mananampalataya, sumusunod sa mga kautusan. Kaya hindi nila pwedeng sabihin, mga kapatid, na wala na daw yung kautusan, di ba? Tandaan po natin, mga kapatid, na maling katuruan po. Maling katuruan yung mga nagsasabi na wala na ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Maling katuruan, mga kapatid, yung mga nagsasabi na hindi na natin kailangan na i-follow yung mga commandments ng ating Amang Yahweh. Maling katuruan, mga kapatid, yung mga nagsasabi na pinawalang bisa na yung mga kautusan ng namatay ang ating Messiah Yeshua. Because, alam nyo mga kapatid, because even our Messiah Yeshua said that He did not abolish the law. Sinabi niya mismo, mga kapatid, na hindi ko sinira. Hindi ko tinanggal yung mga kautusan. Ganito ang sabi ng ating Messiah Yeshua. Let's read. Matthew chapter 5, verse 17. Sabi ganyan, Yeshua said, you should not think that I have come to destroy Yahweh's law. Napaka-clear, di ba? Anong sabi? Yeshua said, you should not think that I have come to destroy Yahweh's law. Also, I have not come to destroy the messages that Yahweh's prophets wrote down. No, I have not come to destroy their words. I have come to make what they thought become true. Hallelujah. It is very clear. Napaka-klaro, mga kapatid, mga kaibigan, that Yahweh's law were not abolished. Napaka-klaro, mga kapatid, that Yahweh's commandments hindi po dinistroy, hindi po sinira, hindi po pinawalang bisa ng ating Messiah Yeshua. Yeshua said, He came to make their teachings come true. Tama po ba? Napakaliwanag, mga kapatid, mga kaibigan, na hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, umiiral pa rin at kailangan pa rin sundin ang mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Kung paano to sinabing maganda, mabuti at banal doon sa Old Testament, ganun din to kabanal, ganun din to kaganda, ganun din to kabuti sa New Testament at sa ating kapanahunan ngayon. Look at this, my friends. When we obey Yahweh's commandments, we become Yahweh's people. Tama po ba? Nabasa natin yan. Nabasa natin kanina yan. When we obey Yahweh's commandments, we become His people. Nagiging mga anak niya tayo kapag marunong po tayong sumunod sa Kanyang mga kautusan. Let me ask everyone right now. Paano? Okay? Let me ask everyone right now. Paano naman yung mga tao na nagdi-disobey ng mga commandments ng ating Amang Yahweh? Paano naman yung mga tao na ayaw sumunod
sa mga pinag-uutos ng ating Amang Yahweh. Kung kanina mga kapatid, ang sabi doon sa ating binasa, kapag ikaw ay marunong sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, ikaw ay kanyang magiging anak. Tama po ba? You become His people. You will become His children kapag ikaw ay marunong sumunod sa kanyang mga kautusan. Paano naman mga kapatid, mga kaibigan, ano ang tawag doon sa mga tao na hindi po marunong sumunod o ayaw sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh? Balikan po natin mga kapatid ulit yung sa Jeremiah chapter 7 verse 24. At ganito ang nakasulat tungkol sa mga taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Ano po ang tawag sa kanila? Let us go and read this. Jeremiah chapter 7 verse 24. Sabing ganyan, but your ancestors did not listen to me. Yan ang po ang sabi. They did not pay attention to me. Yan po ang sabi. They were stubborn and did what they wanted to do. They did not become good. They became even more evil. They went backward, not forward. Nakita niyo mga kapatid? Ano po ang itinawag sa mga taong hindi sumusunod? Yung mga taong sumusuway sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, they were called stubborn, evil people. Nakita niyo mga kapatid, napakabigat ng description or descriptions sa mga taong disobedient. Doon sa mga taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Tinawag silang mga stubborn, tinawag silang mga evil people. Mga matigas ang ulo at mga masasamang tao. Ano pa ang sinabi ng ating Amang Yahweh tungkol sa mga taong ito, mga kapatid, mga kaibigan? Doon sa mga taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, ang sabi ng ating Amang Yahweh, they went backward, not forward. Nakita niyo mga kapatid? They went backward, not forward. Kaya, kaysa mag-progress yung mga tao, ano nangyayari? Sila po ay nagre-regress. Unfortunately, my friends, maraming mga tao ngayon ang ganito. Na masasabi natin, they went backward, not forward. Instead of moving forward sa kanilang spiritual na buhay, ano nangyayari? They are regressing. They are going backward. Maraming taong ganyan. Kaysa patatagin ang kanilang mga pananampalataya sa ating Amang Yahweh, mas lalo pa nilang inilalayo ang kanilang sarili sa ating Amang Yahweh. Mas lalo pa nilang pinahihina ang kanilang spiritual na relasyon sa ating Amang Yahweh. Yan po ang nakakalungkot. Dahil maraming mga tao ang ganyan. Many people nowadays are going backwards sa kanilang spiritual na buhay. Alam niyo mga kapatid, I hope and pray na ang mensaheng ito na ating pong pinag-uusapan ngayon ay makapagbigay ng encouragement sa ating pong lahat. Especially for those people who are regressing sa kanila pong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong assembleya, ang Revival of Faith Ministries, palagi po tayo nagpapaalala. Palagi po tayong nagbibigay ng mga reminders para po sa ating lahat, para po sa mga nanunood. Because we want na pagpalain tayo ng ating Amang Yahweh. The assembly wants to see na ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, maka-experience tayo ng mga blessings, mga provisions na inilalaan ng ating Amang Yahweh para doon sa mga sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ayaw po nating makita, ayaw po nating mapahamak ang sino man sa atin dahil sa hindi pagsunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Kaya palagi po tayo nagre-remind. Palagi po nating sinasabi na kailangan marunong tayong sumunod sa kautusan ng ating Amang Yahweh. Dahil hindi natin nais na makita yung mga kakilala natin na mailagay sa anumang kapahamakan, mailagay sa anumang mga peligro ang kanilang mga buhay. Tama po ba? Kung ang pagsunod, mga kapatid, look at this, my friends. Kung ang pagsunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh ay nagbibigay ng mabubuting
pagpapala sa buhay ng tao, tandaan natin mga kapatid, na merong mga negative consequences na mangyayari kung ito naman ay babaliwalain natin sa ating pong buhay. May mga negative consequences yung hindi po pagsunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Ano-ano po ang mga consequences when people turn away from Yahweh's commandments? Basahin po natin yan, mababasa po natin yan sa salita ng ating Amang Yahweh. Let's read Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 22. Babasahin po natin ito sa Tagalog, mga kapatid, mga kaibigan. Ganito po ang nakasulat. Ngunit, kung hindi kayo susunod kay Yahweh na inyong Elohim at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Nakita niyo mga kapatid, ano daw po yung mga sumpang ito? Isa-isahin natin. Susumpain ni Yahweh ang inyong mga lunsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Nakita niyo mga kapatid? Verse 20, mga kapatid, mga kaibigan. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Padadalhan kayo ni Yahweh ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Nakita niyo mga kapatid? Nakita po ninyo yung kaparusahan, ang bigat ng kaparusahan sa mga taong hindi marunong sumunod sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. Mabigat po. Magmula po sa kabuhayan, sa pamilya, sa mga pinaplano, sa inyong kalusugan. Sabi kahit nga daw sa pag-iisip, mga kapatid, apektado kapag hindi marunong sumunod ang mga tao sa kautusan ng ating Amang Yahweh. Mabigat po, mga kapatid. And that's why we have been emphasizing. We've been emphasizing, una pa lang mga kapatid, sinasabi na po namin kung gaano kaimportante, gaano kahalaga ang pagsunod, ang obedience. Tama po ba? Palagi po nating inaaral yan. Palagi po natin yung ipinapaalala sa bawat isa yung kahalagahan ng pagsunod sa mga kautusan ng ating Ama dahil sa mga negatibong resulta nito sa buhay ng tao kapag ito ay binabaliwala. Baka nga sinasabi ng iba mga kapatid, di ba? Na si Pastor Rex naman paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit na lang sinasabi yung obedience. Paulit-ulit na lang sinasabi ni Pastor yung pagsunod. Tama po ba? Kahit na siguro, look at this my friends, kahit na siguro paulit-ulit ako, paulit-ulit ang assembly sa pagpapaalala, gagawin po natin yan. Magsasabi tayo, magre-remind tayo kung ano yung kahalagahan ng pagsunod sa ating Amang Yahweh. Kung ano ang kahalagahan ng obedience bilang anak ng ating Amang Yahweh. Dahil nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, napakabigat po ng mangyayari sa mga taong hindi marunong sumunod sa mga salita ng ating Ama. At ayaw naman po nating makita na mangyari ito sa ating kapatiran o sa mga kapatiran. Ayaw nating makita ito sa mga mabibigat na mga consequences na ito sa mga kakilala po natin. Ayaw natin silang dumaan sa anumang mga sumpa dahil sa hindi po nila pagsunod. Ayaw po nating makita na yung pagpapala ay hindi po nila nakukuha. Ayaw nating makita na sila po ay walang kapayapaan sa kanilang buhay. Ayaw nating makita mga kapatid na yung mga kakilala natin, di ba, walang kasaganahan sa kanilang buhay. Dahil alam mo po natin na mahal po natin sila.
Mahal natin yung mga kapatid natin, kaya lagi po tayo nagpapaalala. Tama po ba? Lagi po tayo nagre-remind kung paano o gaano kaimportante ang pagsunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh dahil hindi po natin o ayaw po natin na makita na ang mga kakilala po natin ay dumadaan, di ba? Sa mga pagsubok sa buhay, mga curse o sumpa dahil sa hindi po nila pagsunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Alam nyo mga kapatid, some people will say, alam nyo pastor, sumusunod naman po ako. Sumusunod naman po ako sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Pero bakit kaya may mga pagsubok pa rin sa aking buhay? Palagi naman akong sumusunod, pero palagi naman may mga dumarating na mga challenges. Alam niyo mga kapatid, kung papansinin po ninyo, okay? Kung papansinin po ninyo yung tanong na ganyan, katulad po yan doon sa sinabi po o nagtanong sa ating Messiah Yeshua doon sa Mark chapter 10. Ito po yung isang mayamang lalaki na kausap po ng ating Messiah Yeshua at nagtanong din po siya kung paano siya makakakuha ng pagpapala, lalong-lalo na yung eternal life o yung buhay na walang hanggan. Basahin po natin yan. Mark chapter 10, verse 17 to 22. Ang sabi, Joshua started to live, but a man ran to him and bowed down on his knees before him. The man asked, "Good teacher, what must I do to get the life that never ends?" O yung tinatawag po na eternal life o buhay na walang hanggan. Yun ang tinatanong niya. Joshua answered, "Why do you call me good? Only Yahweh is good. And you know His commands." Alam mo ang kanyang mga kautusan. You must not murder anyone. You must not commit adultery. You must not steal. You must not lie. You must not cheat. You must respect your father and mother. Yan po ang sinabi. Di ba? Sa verse 20, sabi ganyan, the man said, "Teacher, I have obeyed all these commands since I was a boy." Ano sabing ganyan? Sinusunod ko na po yan. Yung mga kautusan na yan hanggang nung magmula po ng ako'y bata. Joshua looked at the man in a way that showed how much he cared for him. He said, "There is still one thing you need to do." Ano sabi ngayon? There is still one thing you need to do. Go and sell everything you have, give the money to those who are poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. The man was upset when Joshua told him to give away his money. He didn't want to do this because he was very rich, so he went away sad. Ano yung sinabi ng lalaki, mga kapatid, sa ating Messiah Yeshua? He said, "Teacher," sabi nga yan, "I have obeyed all these commands since I was a boy." Sinusunod ko na yan mula pa nang ako po'y bata pa lamang. Ako po'y bata pa lang, sinusunod ko na yan. Ginagawa ko na yung mga kautusan. Di ba't ganito rin po yung mga kapatid yung tanong ng ibang mga tao ngayon? Sinasabi nila na, sumusunod naman ako sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Bakit naman may mga pagsubok pa rin? Bakit may mga problema pa rin na akong nararanasan sa aking buhay? Marami po tayo na naririnig na ganyan. See, the rich young man wants to receive a blessing. Tama po ba? Ano po yung pagpapala na gusto niyang matanggap? Yung buhay na walang hanggan. And Joshua, our Messiah Yeshua, listed some of the commandments of Almighty Father Yahweh as initial requirements for receiving eternal life. However, my friends, He added, ano yung sinabi niya? Ano yung idinagdag ng ating Messiah Yeshua? You are still missing. Sabi nga yan, you are still missing something. And you need to do this. Sabi nga yan, you need to do this. Let me ask everyone right now, especially doon sa mga taong nagtatanong o nagsasabi na, sumusunod naman ako sa mga commandments ng ating Amang Yahweh. Pero bakit may mga problema pa rin akong nararanasan? Bakit hindi pa rin dumarating yung ipinapanalangin ko
Bakit may ganito? Bakit may ganyan? Now, I encourage you, my friends, sa mga tao, lalo na sa mga taong may mga ganitong katanungan. I encourage you to ask yourself, na baka naman may missing pa or may kulang pa sa ginagawa po ninyo. Tama po ba? Baka naman pick and choose lang ang inyo pong ginagawa sa pagsunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. What do I mean about pick and choose? For example, my friends, you just attend Sabbath services kung convenient sa iyo at hindi maaabala yung iyong personal na gawain. Baka naman you just attend yung mga kapistahan ng ating Amang Yahweh kung meron kang oras at hindi maaabala yung mga sarili mong layunin. Or you just share your gifts, or you just share your resources kung gusto mo lang, or you just help the assembly kung okay sa mood mo na ikaw ay mag-serve sa assembly. This is what I call, my friends, pick and choose. Dahil ginagawa mo lang yung pansarili mong kagustuhan. Walang consistency yung iyong tinatawag na commitment sa ating Amang Yahweh. Hindi consistent yung iyong mga gawain. Kung nasa mood ka, doon mo lang gagawin. Kung gusto mo lang, kung convenient lang sa'yo, doon mo lang ginagawa. Friends, are you lacking? Let me ask everyone right now. Are you lacking commitment sa iyong buhay? Are you missing compassion? Are you missing humbleness sa iyong buhay? Are you missing sincerity? Alam nyo, mga kapatid, dapat consistent tayo sa paggawa ng kabanalan. Consistent tayo, mga kapatid, sa paggawa ng mga mabubuting bagay. At hindi lamang yung kung meron tayong oras or conveniente sa atin na gawin yung mga tungkulin natin sa ating Amang Yahweh. That's why I suggest, my friends, that we all examine ourselves and see kung ano pa yung mga missing na dapat nating gawin. Ano-ano yung mga bagay na inadequate tayo, lalong-lalo na, especially sa ating spiritual na buhay. Let's not question our Almighty Father Yahweh kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi pa rin sinasagot ang aking mga panalangin. Huwag nating i-questionin ang ating Amang Yahweh, mga kapatid. Better yet, let us ask ourselves kung ano-ano ang mga kulang natin o kakulangan natin na hindi pa natin ginagawa o nagagawa para sa Kanya. Tama po ba? Let's evaluate ourselves kung mayroon po ba tayong mga nagagawa na hindi ayon sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Baka yun po yung naghihinder sa atin upang hindi natin makuha yung mga pagpapalang nais nating makamit sa ating pong buhay. Ano po ang sabi sa Jeremiah 5, verse 25? Sabi ganyan, but instead, your sins have stopped these good things. Nakita niyo, mga kapatid? Sabi ngayon, your sins have stopped these good things. You have not received Yahweh's blessings. Ano naman po ang sabi sa Proverbs 28 verse 9? Basahin po natin yan. Ang sabi ngayon, if you refuse to listen to Yahweh's law, Yahweh will refuse to listen to your prayers. Nakita niyo, mga kapatid? Napaka-clear, napaka-klaro. Sabi nga yan, if you refuse to listen to Yahweh's law, Yahweh will refuse to listen to your prayers. Let us remember, my friends, that as human beings, alam po natin to, we are prone to sin. We are susceptible sa paggawa ng mga kasalanan. Tandaan po natin that the enemy, my friends, is constantly looking
for opportunities to lead us to sinning against our Almighty Father Yahweh. Nandyan ang temptations, nandyan ang mga doubts, nandyan ang fear, nandyan ang envy, nandyan ang complacency. Look at this, my friends. Maraming mga tao ang hindi po nakakapansin nito, okay? Na ginagawa ng kaaway. Ano yung ginagawa ng kaaway? Sometimes, my friends, the enemy will make us so busy. He will make us so busy with our personal things. Yung mga personal na gawain natin. At anong nangyayari? Nawawalan tayo ng oras, nawawalan tayo ng panahon, nawawala yung priority natin doon sa mga tungkulin natin para sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? The enemy can keep us busy or keep us preoccupied with many things, preventing us from focusing our relationship with Abba Yahweh. Tama po ba? At maraming mga tao ang hindi po nakakapansin nito. Ito yung palaging ginagawa, palaging ginagamit na kaaway para mapalayo ang mga tao sa ating Amang Yahweh. Ginagawa niya tayong busy sa mga gawain na hindi naman ayon sa mga salita ng ating Amang Yahweh. That's why we need Yahweh's guidance. All the time. Kailangan natin ng presensya ng ating Amang Yahweh. Kailangan natin ng gabay ng ating Amang Yahweh all the time sa ating pong buhay. Kailangan natin na palagi nating kasama ang ating Amang Yahweh. Kailangan natin, mga kapatid, na finifeed natin ang banal na espiritu sa ating pong buhay para hindi po tayo madaya ng kaaway. Hallelujah! Friends, let us remember that walking in Yahweh's commandments requires daily commitment and daily practice. Hindi lamang ito nangyayari, mga kapatid, sa isang araw, isang linggo o isang buwan. The first thing we need to do, kung talagang nais natin, mga kapatid, na tayo po ay makasunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh, the first thing we need to do, tama po ba, ay dapat magkaroon po tayo, we must immerse ourselves sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Tama po? Kung nais natin talagang makasunod sa mga salita ng ating Amang Yahweh, then we must immerse ourselves sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. We must surround ourselves with faith-based practices. Just look at this, my friends. Hindi natin malalaman kung ano ang mga kagustuhan ng ating Amang Yahweh kung hindi natin nalalaman ang kanyang mga salita at kautusan. Tama po ba? Hindi natin masusunod yung mga kautusan o mga kagustuhan ng ating Amang Yahweh kung mismo tayo, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang nais niya. And that's why I suggest, my friends, na tayo po i-immerse natin, i-surround natin ang ating mga sarili sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Joshua? Joshua chapter 1 verse 8, sabi ngayon, always remember what is written in the book of the teachings. Study it day and night. Then you will be sure to obey everything that is written. If you do this, ano sabi ngayon? If you do this, you will be wise and successful in everything. Can everyone say hallelujah? Yeah. Hallelujah. Look at the sequence, mga kapatid, na ibinigay ng ating Amang Yahweh. Remember, sabi niya, remember, study, obey. Ulitin ko, mga kapatid, remember, study, and obey. Hindi niya lang sinabi na, remember it and study it. May kasamang obedience. Tama po ba? And when you do this, my friends, ano sabi? These are the ways to immerse ourselves sa mga salita ng ating Amang Yahweh. At kapag ito ang ginawa natin,
At kapag ito mga kapatid, ang pinapractice natin sa ating buhay araw-araw, binibigyan natin ng panahon, binibigyan natin ng oras, yung pag-i-study, pagre-remember ng mga salita ng ating Amang Yahweh, at yung pag-o-obey natin sa Kanya, sabi nga niyan, you will be wise. Hindi lang yun. Ang sabi, you will be successful in everything. Tama po ba? And that's why I suggest that we set aside time each day for reading and for meditating on the Scriptures. And let us allow the Holy Spirit to speak to us through Yahweh's Word, mga kapatid. Huwag nating kalimutan, magkaroon tayo ng regular na pananalangin, araw-araw. Huwag nating kalimutan yung pagsisik natin ng guidance sa ating Amang Yahweh kung paano natin may apply yung mga na-study natin. Let us strive every day, my friends, na ma-reflect natin sa ating pong buhay yung mga kautusan. Ma-reflect natin sa ating buhay yung mga salita ng ating Amang Yahweh para maging example din tayo sa ibang mga tao. Walking in Yahweh's commandments is not without its challenges. Alam po natin yan. Alam niyo mga kapatid, believers are being tested every day. Alam po natin. Lagi tayo araw-araw natetest ang ating pong pananampalataya. As believers, we are being tested every day to display our commitment, to display our faith sa ating Amang Yahweh. Ano po ang gagawin natin? I-display po ba natin? Ipapakita po ba natin ang ating pananampalataya sa ibang mga tao sa pamamagitan po ng pagsunod sa ating Amang Yahweh? Or tayo po ay hindi susunod at tayo magko-conform sa mga gawain ng mundong ito? Alam niyo mga kapatid, maraming mga alam po natin, we all know na maraming challenges sa buhay ng mga mananampalataya. We all know, my friends, that obeying Yahweh's word or walking in Yahweh's commandments, may mga challenges po yan. Nandiyan po yung peer pressure, di ba? Nandiyan yung mga temptations. Nandiyan po yung mga wrong and immoral behaviors na nagsasurround sa ating buhay. Pinopromote pa ng ibang mga tao. We are all surrounded with these things, and if we don't have strong faith, if we don't have strong spiritual relationship with Almighty Father Yahweh, ano mangyayari? Madali tayong madala sa mga ganitong kamalian, sa mga ganitong kasalanan, sa mga ganitong gawain. Let us remember, my friends, for us to triumph over these challenges, for us to triumph over these difficulties, we must rely on Abba Yahweh's strength and the support of our fellow believers. Ulitin ko mga kapatid, para tayo po ay magtagumpay at hindi tayo mahatak, madala sa mga ganitong maling gawain, mga kasalanan, mga kamalian, dapat mga kapatid, we must rely sa kanino? Sa ating Amang Yahweh. At ano pa? Yung suporta ng iba pong mga kapatiran natin. We need to strengthen our unity. We need to strengthen our fellowship all the time. Huwag po nating kakaligtaan yung ating pong pagsasama-sama tuwing araw ng Sabat o yung pagsamba po natin dahil ito po, mga kapatid, nakaka-encourage sa iba pong, sa bawat isa po. Ito po ay nakakatulong, mga kapatid, upang hindi tayo madala doon sa mga maling mga gawain. Ano po ang sabi sa Hebrews? Chapter 10, verse 24 to 25, sabi, we should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. We must not quit meeting together as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other,
this becomes more and more important as you see the days getting closer. Everyone say hallelujah. Hallelujah. That's why it's very important, my friends, to stay connected with our assembly community. The more we surround ourselves with fellow believers, the more na hindi tayo madadaya ng kaaway. The more we surround ourselves with fellow believers, hindi tayo mapapalayo sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. Because we are surrounded by like-minded individuals who seek a spiritual relationship with Abba Yahweh. And that's why I suggest, my friends, na ipagpatuloy natin yung pag-strive na makasamba tuwing araw ng Sabat. Strive natin na tayo po'y magkasama-sama tuwing araw ng pagsamba. Dahil ito na yung pagkakataon natin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng pagsasama-sama na mag-worship, pagsasama-sama upang tayo makapag-pray. Ito yung pagkakataon natin, mga kapatid, every week na magkasama-sama to encourage each other. Alam po niyo, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kapatiran. Nagpapasalamat ako sa lahat ng yung mga nanunood through our online broadcast na nakakasama natin tuwing araw ng pagsamba. And I pray that everyone will continue to be strong sa kanila pong pananampalataya. Continue to be part of the assembly para hindi po tayo mapalayo sa ating Amang Yahweh, para hindi po tayo madala sa mga maling gawain. Kaya nga, kahit na doon sa mga online viewers natin na matagal na nating kasama, palaging present dito sa ating pong online services, di ba? Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Ang buong kapatiran ng Revival of Faith ay lubos na nagpapasalamat for spending your time every Sabbath day, di ba? And for being part of Revival of Faith family. I know kahit na malayo kayo and you're watching online, itong pag-watch ninyo is the only way para makasama namin kayo sa pagsamba. We hope and pray. We really hope and pray na ang ginagawa po ng assembleng ito ay nakakapag-encourage sa inyo pong buhay. Nagiging inspirasyon po ang gawain ng assembly sa inyo pong buhay. Kaya wag po kayong magsasawa na sumuporta, wag po kayong magsasawa na manood tuwing araw po ng pagsamba. Hallelujah! Magsama-sama po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay nakapagbibigay ng kapurihan, ng karangalan sa ating Amang Yahweh. Magsama-sama po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay nakakapagpanalangin at tayo po ay sama-sama, iisa sa ating pong layunin na makapagbigay ng karangalan at kapurihan sa ating Amang Yahweh. Hallelujah! So as we conclude our message for this Sabbath day, I would like to encourage everyone to make a firm commitment to obey Yahweh's commandments in every area ng inyo pong buhay. Let us choose to be obedient dahil ito po ay mabuti o makakabuti sa ating buhay spiritual. Dahil hindi lang nakakabuti sa atin buhay, kundi nakakabuti din ito sa ibang mga tao na nakakasalamuhan natin dahil nagiging ehemplo po tayo na magkaroon din sila ng pananampalataya at mabuhay sila ayon sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? As our closing passage, mga kapatid, let's close this with this wonderful and amazing passage dito po sa Deuteronomy chapter 28 verse 2 to 14. Ito pong babasahin natin. At tignan naman natin, mga kapatid, yung mga blessings. Kung tinignan natin kanina yung mga curses,
yung mga sumpa ng hindi pagsunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Ngayon, tignan naman po natin yung mga pagpapala na tatanggapin ng mga taong sumusunod sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh. Let's go ahead and read this. Deuteronomy chapter 28, verse 2 to 14. If you obey Yahweh, your Elohim, He will bless you in very many ways. Yahweh will bless you in your cities and in your fields. Yahweh will bless your children and the crops that you grow. Your cows and your sheep will have many babies. Yahweh will bless you with lots of grain to make bread. Yahweh will bless you in your homes and when you go outside. When your enemies attack you, Yahweh will knock them down. They will come from one direction to attack you, but they will run away from you in 7 different directions. Yahweh will bless you with lots of food to store. He will bless all the work that you do. He will bless you very much in the land that He is giving to you. Yahweh will continue to help you as His special people, as He has promised to do. But you must obey His commands. You must live in a way that pleases Him. Verse 10. Sabi ganyan, if you do that, everyone in the world will see that you belong to Yahweh. They will respect you with fear. Yahweh will give you many children. Your animals will have many babies. Your fields will give you a lot of food. Yahweh will do this in the land that He promised your ancestors He would give you. Yahweh will send rain from the clouds where He stores it. He will cause the rain to fall at the time when the land needs it. He will bless all the work that you do. You will lend money to the people of many nations, but you will not need anyone to lend money to you. Yahweh will make you the leaders of other people. You will not have to follow at the back. You will become more powerful, not weaker. But you must obey the commands of Yahweh your Elohim. I'm telling you today, you must be very careful to do that. You must continue to obey all the commands that I'm giving you today. Do not turn away from them to do anything else. Do not try to worship other mighty ones. Can everyone say hallelujah? Yeah. Hallelujah. Friends, we must be mindful of our actions. We must be mindful sa lahat ng ating mga decisions na ginagawa. Let us make sure na nakasusunod po tayo sa mga salita at kautusan ng ating Amang Yahweh dahil napakarami po at napakaganda ng kanyang mga pangakot, mga pagpapala sa lahat ng marunong sumunod sa kanyang salita. Despite the many challenges, despite of the negativity that surround us in our daily lives, we must remain vigilant. We must be proactive in seeking out and taking advantage of opportunities to do what is good and what is right according to Yahweh's word. This means always try to live by Yahweh's commandments. By being faithful to Yahweh's teachings, we can inspire and we can encourage others to follow a similar path of obedience and goodness. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayin nyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua, pagpalain ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayo po tayo at tayo'y manalangin. Father Yahweh, we thank you for the opportunity to hear your word on this Sabbath day. May these words and may these lessons be planted deeply in our hearts and in our minds. Heavenly Father Yahweh, help us to walk in obedience to your word, preserving our souls and living a life that glorifies you.
Give us the strength to overcome any challenges. Give us the wisdom to choose the right thing every day. May our lives be an example of your goodness and grace to other people. Once again, Father Yahweh, we thank you and we bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all of these things through your Son's name, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah! Taas po natin ating mga kamay. Let us receive Yahweh's blessings. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka. Yair Yahweh panavileka v'kunika. Yesa Yahweh panavileka v'yesem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you, be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Happy Sabbath, everyone.